Noong araw na yon, malakas ang bagyo. Isang binatang lalaki ang nag-enjoy sa tanawin habang nasa bus papunta sa eskwelahan nang biglang lumitaw ang isang halimaw mula sa kung saan. Kasing laki ito ng isang gusali, at sa isang iglap lang ng kamay nito, lahat ng nasa paligid ay tuluyang nawasak. Ang imahe ng nakakatakot na halimaw na iyon ay malinaw pa rin sa isip niya hanggang ngayon. Nagising ang binata mula sa bangungot, dali-daling tumingin sa orasan, at napagtanto niyang nakatulog siya ng mahaba at malalat na siya. Mabilis niyang inihanda ang mga libro at gamit niya para sa eskwelahan. Ang binatang ito, si Noy, ay isang second-year high school student na kasalukuyang nakatira kasama ang kanyang ama. Dahil palaging abala sa trabaho ang kanyang ama, pakiramdam ni Noy ay parang mag-isa lang siyang nabubuhay. Maraming tao ang maaring mainggit sa kanya, pero hindi ganoon ang tingin ni Noy dahil mahirap din ang ganoong buhay. Pagkatapos ng biyahe sa bus, nakarating si Noy sa eskwelahan. Sa masiglang buhay eskwela, naglalaro ang mga estudyante sa isa't isa. Habang naglalakad si Noy papunta sa klase, lumapit ang kaibigan niyang si Haki para batiin siya. Nang makita ni Noy si Haki na sobrang tutok sa kanyang gaming device, na-curious siya kaya yumuko siya para silipin kung anong laro ang nilalaro ng kaibigan niya. Masayang ipinakita ni Haki iyon kay Noy, at ipinaliwanag na ang bagong larong ito ay sobrang sikat at napakanobela. Sa isang tingin pa lang, agad na nakilala ni Noy na ito ay ang larong Blade and Saber. Biglang kinuha ni Noy ang gaming device ni Haki. Narinig lang niya noon ang tungkol sa laro, pero hindi pa niya ito nasusubukan kahit minsan. Sinamantala ni Haki ang pagkakataon para magyabang na ang tiyuhin niya ay isang programmer sa kumpanyang naglathala ng laro, kaya nabigyan siya ng maagang test version. Ibig sabihin, isa sila sa ilang taong nakakapaglaro nito bago pa ito opisyal na ilabas. Biglang lumitaw ang isang babaeng may asul na buhok at inagaw mula sa kamay ni Noy ang gaming device, sabay paalala sa dalawang lalaki na magsisimula na ang klase ng homeroom teacher. Kung magpapatuloy pa sila sa pakikipagkwentuhan, siguradong malilate sila at mapaparusahan. Sanay na si Noy sa ugali ni Cass, kaya simpleng tugon lang ang ibinigay niya at umalis. Habang naglalakad siya, masaya niyang inisip ang tungkol sa larong Blade and Saber. Hindi niya napansin ang dinadaanan niya kaya nabangga niya ang isa pang babae. Pagtingala niya para humingi ng paumanhin, namula ng todo ang mukha niya. Sobrang ganda ng babae. Mahaba ang buhok ng babae, dumadaloy sa hangin, at ang mga pulang mata niya ay nagpatibok ng puso ni Noy. Ang isang kagandahang tulad niya ay hindi maaaring isang ordinaryong babae lang. Kahit papunta lang siya sa eskwelahan, may kasama siyang dalawang matangkad at may itim na bodyguard. Nang makita ng bodyguard na may pulang buhok na nabangga ni Noy ang kanilang dalaga, muntik na niyang turuan ng leksyon si Noy, pero pinigilan siya ng asul ang buhok. Mas mahinahon ito, at sa halip ay bahagyang binalaan lang si Noy. Biglang tumunog ang warning siren ng academy, nagbababala sa lahat na may paparating na level 5 na sakuna. Umalinggaw ang babala sa buong syudad, hinihikayat ang mga residente na agad na lumikas. Ang kalangitan na kanina lang ay maliwanag, ngayon ay naging sobrang dilim. Isang kidlat ang bumagsak, at mula roon ay lumitaw ang isang dambuhalang halimaw. Habang ang iba ay nagtatakbuhan sa takot, si Noy naman ay tuwang-tuwa. Wala siyang takot, at agad siyang tumakbo papunta sa rooftop para pagmasdan ang halimaw. Lubos itong ikinabahala ni Cass at Haki. Kung tutumbukin ng halimaw ang lugar nila, tiyak na mapapasabak silang lahat sa panganib. Nanatiling walang pakialam si Noy, iginiit niyang hindi papunta sa kanila ang halimaw. Kakapagsalita pa lang niya nang biglang lumingon ang halimaw at nagpaputok ng isang malakas na atake diretsyo sa kinaroroonan ni Noy. Kung wala ang protective barrier ng eskwelahan, tiyak na nasawi na siya. Agad na dumating ang defense team ng City of Saber. Sa utos ng kapitan, tinutok ng isang sniper mula sa malayo ang baril niya sa mata ng halimaw at pinaputok. Napahiyaw sa sakit ang halimaw, at doon sinamantala ng Saber team ang pagkakataon para paulanan ito ng bala sa katawan. Sa loob lamang ng ilang sandali, bumagsak ang halimaw at agad na namatay. Habang pinagmamasdan ni Noy kung gaano sila kaorganisadong lumaban, lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Nangako siya sa sarili na balang araw, magiging miyembro rin siya ng Saber team. Medyo na-curious si Haki kung ito ba ay dahil sinaktan ng mga halimaw noon ang mga magulang ni Noy. Agad naman itong itinanggi ni Noy, at sinabi niyang gusto niyang sumali sa Saber team para protektahan ang iba. Pagkatapos humupa ng lahat, bumalik ang tatlo sa klase, ngunit nadatnan nila ang homeroom teacher na nakatayo roon kasama ang magandang dalagang nakita nila kanina. Pagkatapos silang pagalitan dahil sa pagiging late, ipinakilala ng teacher sa klase si Modus. Simula ngayong araw, magiging kaklase nila si Modus. Suwerte ni Noy dahil katabi niya sa upuan ang bagong diyosa ng eskwelahan. Dahil nahuli siya, pinarusahan si Noy at kailangan niyang tapusin ang kanyang homework bago siya makauwi. Hapon na nang tuluyang matapos ni Noy ang kanyang gawain. Habang pauwi siya kasama si Cass, napansin ni Cass ang dalawang magagandang pusa at masayang kumuha ng litrato para ipakita kay Noy.
Samantala, napansin ni Noy na hindi pa umuwi si Modus, kaya nilapitan niya ito para batiin. Nang walang anumang tugon mula kay Modus, inisip ni Noy na baka iniistorbo niya ang diyosa, kaya medyo nahihiyang nagpalusot siya para umalis. Biglang pinigilan siya ni Modus at tinanong siya kung maaari ba siyang makipag-date sa kanya. Narinig iyon ni Cass, at sa gulat niya ay nabitawan niya ang kamera bago siya tuluyang lumayo. Hindi na ipinaliwanag pa ni Modus ang kahit ano kay Noy at diretsong umalis. Napilitan si Noy na pulutin ang kamera at hanapin si Cass. Nag-usap ang dalawa sa isang sulok. Tahimik at kalmado si Noy, pero hindi ganoon si Cass dahil tunay niyang gusto si Noy. Pagkarinig niya sa alok ni Modus na makipag-date kay Noy, alam ni Cass na kailangan na niyang kumilos ngayon. Pa-confess na sana si Cass nang nararamdaman niya kay Noy nang biglang lumitaw ang isang halimaw at umatake sa kanila. Mabilis na hinawakan ni Noy ang kamay ni Cass at tumakbo sila palayo. May malinaw namang barrier ang eskwelahan. Paano nagawang makapasok dito ng halimaw? Hindi maunawaan ni Noy. Hinilan niya si Cass papasok sa isang silid para magtago. Pero hindi kayang pigilan ng bakal na pinto ang halimaw ng matagal. May matalim itong sandata sa kamay at nagsimulang bugbugin ang pinto ng walang tigil. Hindi magtatagal at makakapasok din ito. Agad na kumuha si Noy ng palakol mula sa dingding, handang harapin ang halimaw. Sa oras na yon, kailangang tumakbo si Cass para ipaalam sa lahat na kailangang lumikas. Takot na takot si Cass, napaluhod at tumangging umalis, sinasabing hindi niya kayang iwan si Noy dahil sobrang delikado. Kailangang umupo si Noy at palakasin ang loob niya. Mahalaga sa kanya ang lahat ng tao sa eskwelahan, at hindi niya hahayaang may mamatay ngayong araw. Bukod pa roon, kung mananatili lang sila rito, pareho rin silang mamamatay. Nabasag na ng halimaw ang pinto at sumilip ang ulo nito papasok. Wala nang oras para magdalawang isip. Tumalon si Noy palabas para harapin ang halimaw, binibigyan si Cass ng pagkakataong makatakbo palagpas dito. Siyempre, nakita ng halimaw ang lahat ng galaw nila. Hindi nito hahayaang makataka si Cass ng ganoon kadali. Dalawang galamay mula sa likod nito ang biglang bumaril papunta kay Cass. Halos tamaan na siya, pero mabilis na nakareact si Noy at hinarang ang atake, sabay sigaw kay Cass na tumakbo na agad. Nag-aalala pa rin si Cass para kay Noy, pero sa puntong iyon, wala na siyang magagawa para tulungan siya. Tumakbo siya pababa hanggang sa unang palapag at agad na kinuha ang cellphone para tawagan ang defense team ng syudad upang humingi ng tulong. Sa rooftop, gamit lang ang isang palakol, tiniis ni Noy ang bawat atake ng halimaw, habang lalo't lalong nabubugbog ang katawan niya. Sobrang bangis ng mga atake ng halimaw. Nagawang putulin ni Noy ang isa sa mga galamay nito at itarak ang palakol sa balikat ng halimaw, pero hanggang doon lang ang kinaya niya. Hindi man lang natinag ang halimaw at sa halip ay tinulak si Noy palayo. Hinugot nito ang palakol mula sa balikat nito, handang patayin si Noy, nang biglang maputol ang braso nito dahil sa isang bagay. Napatitig si Noy sa gulat at nakita niya ang isang babaeng naka-blade guard uniform na dumating para iligtas siya. Malayong mas malakas siya kaysa sa halimaw. Sa isang mabilis na hagupit ng espada, nahati ng babae sa dalawa ang halimaw. Pagkatapos, nilapitan niya si Noy at inabutan ito ng healing potion. Ngunit tumanggi si Noy dahil hindi naman daw ganoon kaseryoso ang mga sugat niya. Dahil masyado siyang nakatuon sa mga sugat ni Noy, hindi niya namalayang hindi papatay ang halimaw. Kahit nahati na sa dalawa, bigla itong sumugod sa kanya. Isang malakas na atake ang tumama at napalipad ang protective helmet ng babae, kaya tumambad ang tunay niyang mukha, at laking gulat ni Noy nang makita niyang ito pala si Modus, ang kaklase niya. Dahil sa biglaang pag-atake, nawala ng kontrol si Modus sa laban, nasaksak siya sa tiyan, at bumagsak. Sa pinakakritikal na sandaling iyon, muling nagising ang tapang ni Noy bilang lalaki. Dinampot niya ang espada ni Modus nang walang pag-aalinlangan at sumugod para itarak ito sa katawan ng halimaw. Sa pagkakataong ito, tuluyan na talaga itong namatay. Ibinigay ni Noy kay Modus ang healing potion na inaalok nito sa kanya kanina. Napaka-epektibo nito. Pagkainom ni Modus, agad na gumaling ang sugat sa kanyang tiyan. Kinuha muli ni Modus ang kanyang sandata, habang walang tigil na pinupuri siya ni Noy, sinasabing napakaganda sana kung malalaman ng lahat na miyembro pala ng Blade Team si Modus. Agad na itinapat ni Modus ang espada niya sa mukha ni Noy. Binalaan niya itong dapat kalimutan ni Noy ang lahat ng nangyari ngayong araw. Kapag may ibang nakaalam, mamamatay si Noy. Sa takot, mabilis na pumayag si Noy, pero ayon sa sinabi ni Modus, baka pati ang alok nitong makipag-date ay kailangan din niyang kalimutan. Nagsimulang magduda si Noy kung tama ba ang ginawa niyang desisyon, dahil sa totoo lang, hinahangaan din niya si Modus. Biglang dumating ang bodyguard ni Modus. Agad niyang sinuri ang bangkay ng halimaw. Lumabas ito sa loob mismo ng eskwelahan nang hindi na-activate ang mga alarm, na talaga namang kahina-hinala. Doon napansin ng bodyguard ang sugat sa tiyan ng dalaga. Agad niyang sinunggaban si Noy sa kwelyo, sinabing tuwing nandyan si Noy, palaging nasasaktan ang kanyang lady.
Hindi na tinulungan ni Modus si Noy, sa halip ay bigla niya itong tinamaan at nawalan ng malay, pagkatapos ay iniwan kay Kakin para siya na ang bahala. Umalis siya kasabay ng pagdating ni Cass, na natakot nang makita si Noy na walang malay at agad itong nilapitan. Pagkatapos noon, dinala na ni Kakin si Noy diretsyo pauwi. Gabi na nang magising si Noy, nanginginig at hingal mula sa masamang panaginip. Maingat nang naalagaan ang kanyang mga sugat, at nakaupo pa si Cass sa tabi ng kama, nakatitig at medyo nakatulog. Hindi niya ginising si Cass at diretsyo siyang pumunta sa kusina para kumuha ng isang lata ng tubig upang mag-refresh. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Cass at dali-daling pumunta sa sala para umupo kasama si Noy. Isinalaysay niya ang lahat ng nangyari tungkol kay Officer Kakin at akala ni Cass na si Kakin ang nagligtas kay Noy. Mabibigyan sana ni Noy ng paliwanag si Cass pero naalala ang banta ni Modus kaya napagpasyahan niyang huwag na, takot sa parusa. Naging malungkot ang paligid at muling binanggit ni Cass ang alok ni Modus. Pinag-isipan na ni Noy ito at sa kanyang pananaw, hindi ito ganap na confession. Naniniwala siya na napakakomplikado ng isip ng mga dalaga, kaya sa tingin ni Noy, tiyak na may sariling dahilan si Modus. Medyo gabi na at oras na para umuwi si Cass. Nagpasya si Noy na isabay siya pauwi, iniisip paano ko naman hahayaang umuwi mag-isa ang isang babae sa gabi, lalo na pagkatapos niyang alagaan ako. Samantala, sa isang malapit na eskinita, isang babae ang tumatakbo para iligtas ang kanyang buhay, desperadong naghahanap ng paraan upang makatakas. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi rin niya natakasan ang piko ng kamatayan. Kinabukasan, napuno ng mga pulis ang eskinita kung saan naganap ang pagpatay. Ipinadala rin si Officer Kakin para imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Habang dumadaan si Noy papunta sa eskwelahan, huminto siya para silipin ng may kuryosidad. Matapos suriin ang bangkay, tanging ang pagkakakilanlan ng biktima lang ang matukoy ni Kakin. Isang estudyante na may edad 15 hanggang 20, nakilala ni Kakin si Noy at lumipat sila sa isang sulok para mag-usap. Ngunit bago yon, hindi nakalimutang magbanta si Kakin kay Noy, sinasabing kung mangahas siyang buluhin ang kanyang lady, siya ang unang mawawalan ng ulo. Tungkol sa bangkay sa eskinita, masusing inimbestigahan ni Kakin. Nandoon ito mula pa kaninang umaga at malamang ay pinatay ng salarin kagabi. Gayunpaman, base sa mga marka sa katawan ng biktima, hindi matukoy ni Kakin kung sanhi ba ito ng tao o halimaw. Pagkatapos, nagpatuloy si Noy papunta sa eskwelahan habang iniisip ang mga pangyayari kahapon. Ang halimaw na lumitaw sa eskwelahan ay hindi nag-trigger ng anumang alarm na talaga namang kahina-hinala. Kung hindi ito nag-iisa, posible na may ibang halimaw na nagtatago pa rin sa syudad. Nasa malalim na pag-isip si Noy nang mabangga niya ang class president na matagal na siyang hinihintay, hawak ang kamay para sa self-criticism report ni Noy. Lubos niyang nakalimutang isulat ito, kaya mabilis siyang gumawa ng dahilan tungkol sa pagkakita sa halimaw kahapon at humiling ng dagdag na oras. Ang dahilan na iyon ay panlinlang lamang sa mga hangal. Walang paraan na maniniwala ang class president kay Noy. Galit na hinawakan niya ang kwelyo ni Noy, handang hilahin ito sa opisina ng homeroom teacher, nang dumating si Modus at pinigilan sila. Nasa kamay ni Modus ang self-criticism report ni Noy. Pagkatanggap ng kailangan niya, wala nang dahilan ang class president na manatili at umalis. Pinuri ni Modus ang ginawa ni Noy, sinasabing tinupad niya ang pangako na huwag ibunyag ang kanyang lihim. Lalong naging romantiko ang paligid nang tumingin si Modus diretsyo kay Noy, na pinaniwala siyang muli ay magko-confess siya sa kanya. Ngunit hindi, ang gusto lamang ni Modus ay maging kaibigan si Noy. Nang makita niyang walang pagtutol si Noy, sobrang natuwa siya at agad itong hinilapalayo. Ito rin ang dahilan kung bakit pumasok si Modus sa eskwelahan, na alam ng parehong bodyguard niya. Habang naglalakad sa likod ni Noy, nasaksihan ni Haki ang lahat. Pero sa puntong iyon, gusto na lang niyang maglaro ng kanyang game, kaya hindi na niya binati si Noy. Pagpasok nila sa classroom, dali-daling lumapit si Cass para itanong kung nasaan si Noy. Agad ibinunyag ni Haki na dinala na ni Modus si Noy. Patuloy na hinila ni Modus si Noy palabas ng eskwelahan, hindi pumasok sa klase, na medyo ikinabahala si Noy, pero wala namang pakialam si Modus. Para sa kanya, maliit na bagay lamang ito. Kaya sumakay sila sa bus at nag-skip ng klase para mag-hangout. Sa bus, ibinahagi ni Modus ang tungkol sa nakaraang buhay niya. Mula pagkabata, nakatuon siya sa pag-aaral, kaya ito ang unang pagkakataon na lumabas siya para maglaro kasama ang kaibigan. Magkahawak kamay silang nagpunta kumain, nanood ng scene, naglaro sa claw machines, at pagkatapos ay kumain ng ice cream. Sa wakas, nakita ni Modus ang isang lingerie store at agad na pumasok para maglibang. Hindi ito lugar para kay Noy. Nakatayo siya roon ng awkward habang patuloy na pinag-uusapan siya ng mga tao sa paligid. Dapat ay nasa eskwelahan pa ang mga estudyante, pati na si Noy at Modus sa oras na yon. Hindi nahihiya si Modus at diretsong hiningi kay Noy ang tulong para pumili ng lingerie. Pagkatapos, masayang pumasok siya sa changing room.
Sa parehong sandali, tumunog ang monster alarm. Napakalapit ng lugar ng paglabas ng halimaw sa kinaroroonan ni Noy. May mission na nakabinbin, kaya kailangan munang ipagpaliban ang oras ng laro. Nagpalit si Modus sa kanyang battle outfit at lumabas mula sa changing room. Matapang ding tinanggap ni Noy ang mission na ilikas ang mga mamamayan para sa kanya. Mabilis na tumakbo si Noy sa isang eskinita at sa wakas na kumpirma ang lokasyon ng halimaw. Ngunit agad siyang napansin nito. Lumiko ito para habulin si Noy. Isang ordinaryong tao tulad niya ay hindi makakatalo sa halimaw na ito. Nadapa si Noy at muntik nang mamatay. Ngunit sa kabutihang palad, biglang lumitaw ang isang babae na may blonde na buhok at iniligtas siya. Tumawa siya ng malakas at idineklara na magiging biktima si Noy ngayon. Ngunit kaagad siyang tinamaan ng bala mula sa likod. Dahil malapit lang si Noy sa blonde na babae, hindi na makaputok muli ang attacker. Hindi maintindihan ni Noy ang nangyayari, pero matapang pa rin niyang dinala ang blonde na babae palabas ng eskinita upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang babaeng umatake ay miyembro ng Sabre team, habang ang blonde na babae ay naka-Blade team na uniforme. Agad silang naglaban pagkatapos gumaling ng mga sugat ang blonde na babae. Kanina lamang ang tanging pagkakataon para patayin siya ng Sabre Girl, pero hindi niya nagawa, kaya ngayon ay ibabalik ng blonde ang lahat. Manatiling kalmado ang Sabre Girl sa kanyang kontra-atake. Lahat ay bahagi ng plano dahil mula pa sa simula, malinaw sa kanya na gagamitin ng blonde si Noy bilang kalasag para sa sarili nito. Habang nag-uusap sila, lalo pang nalilito si Noy. Malinaw na parehong miyembro ng mga team ang Sabre at Blade, at layunin nilang protektahan ang syudad. Dahil sa nabanggit, labis na nagalit ang Sabre Girl, itinuro ang mukha ng Blade Girl, at idineklara na siya ang halimaw na pumatay sa dalawang kasama niya, at tiyak niyang gagaritin ang lahat. Hindi rin basta-basta ang Blade Girl, ngumingiti ng kakaiba, at idineklara na ngayon ay huhulihin niya ang Sabre. Base sa sinabi ng Sabre Girl, bahagya ng nahulaan ni Noy na maaaring ang blonde ang salarin sa kamakailang kaso ng pagpatay. Naibalik ng blonde ang kanyang postura at sumugod sa Sabre Girl. Patuloy na hinahampas ng piko sa kanyang kamay ang Sabre. Alam ng blonde na sniper si Sabre, kaya hindi siya mahusay sa close combat. Kaya, sa patuloy na pagsulong, natural na matatalo si Sabre. Labanang mabagsik ang naganap habang si Noy ay nakatayo lamang at nanonood. Pagkatapos ng ilang galaw pa, parehong ginamit nila ang kanilang ultimates na tumutok diretsyo sa isa't isa. Agad na nagdulot ng malakas na pagsabog ang nakakatakot na kapangyarihan na lumikha ng malaking crater. Pagkatapos ng ataking ito, ang Sabre Girl ang unang bumagsak habang ang blonde ay hindi nasaktan kahit papaano. Ipinagmamalaki niyang lumakad pasulong upang ipagdiwang ang kanyang tabumpay. Pagkatapos, sinimulan niyang tutukan si Sabre, sinasabing ang nakaraang atake ay hindi siya napatay kahit papaano. Ngunit dahil sa kayabangan na yon, naipakita niya ang isang kahinaan. Agad na tumayo si Sabre, itinutok ang baril sa tiyan ng blonde at pinaputok. Ang naunang atake ay panakip lamang dahil kailangan ni Sabre ng oras para mag-reload ng baril. Masakit ang tama sa blonde, bumagsak siya, at lumapit si Sabre, itinutok ang handgun niya sa ulo ng blonde. Sumigaw si Sabre, nangangako na ipaparana sa blonde ang parehong sakit na dinanas ng kanyang mga kasama. Sa sandaling iyon, pumasok si Noy. Bumato siya ng bato upang maiwas ang bala ni Sabre. Hindi tama na maglaban ng Sabre at Blade sa isa't isa. Dapat ay nagtutulungan sila upang protektahan ang mga mamamayan mula sa mga halimaw. Ang ginawa ni Noy ay labis na ikinainis ng Sabre Girl na isinumpa siya at tinawag na NPC. Nakakalito ang salitang iyon at naguluhan si Noy, sinusubukang intindihin ang ibig sabihin nito. Tumawa ng malakas ang blonde, ipinaliwanag kay Noy na isa lamang siyang automatically programmed character. Kaya kung mamamatay si Noy, hindi nito maapektuhan ang syudad kahit papaano. Pagkatapos, sumugod siya kay Noy gamit ang kanyang piko at pinigilan siya. Sa puntong malapit ng patayin ng blonde si Noy, dumating si Modus upang pigilan siya. Nang makita niyang kinukuha ang kanyang target, hindi na nakapagpigil ang Sabre Girl. Agad siyang sumugod, hinihingi kay Modus na huwag hawakan ang kanyang biktima. Siyempre, hindi makakabigay si Modus na ang kaibigan niya ang target ng blonde. Dahil sa pagkaabala sa pagtatalo tungkol dito, nagkaroon ng pagkakataon ang blonde para makapag-counterattack. Ginamit niya ang isang skill na lumikha ng napakaraming thread na mahigpit na bumalot sa tatlo sa kanila. Kung kahit kaunti lang silang gagalaw, agad silang mapuputol sa piraso. Matapos higpitan ng tatlo, tinukso ng blonde si Modus, pinagtatawanan ang pagkakaibigan ng isang NPC at isang player. Napakakatuwa, at paano kung nalaman ni Noy ang katotohanan tungkol sa mundong ito ngayon? Agad natakot si Modus at nakiusap sa blonde na tigilan na. Ngunit habang mas nagmamakaawa siya, mas lalo namang nagnais ipagpatuloy ng blonde. Kaya lumapit siya kay Noy at ipinaliwanag ang lahat sa kanya. Ang mundong ito ay isang virtual na mundo lamang, at ang tatlong taong nakatayo dito maliban kay Noy ay mga game players.
Namangha si Noy at itinanggi ito. Malinaw na umiiral ako, ano ang sinasabi niya? Nang makita ang pagdududa ni Noy, agad na ipinakita ng blonde ang isang video bilang patunay. Tuwing lumilitaw ang mga halimaw sa syudad, nasisira ang mga paligid dahil sa kanila, ngunit sa loob ng maikling panahon, na ibabalik ang lahat ng walang pinsala. Naramdaman ni Noy at iba pa na normal ito dahil programmed ang kanilang utak upang iyon ang isipin. Ang lahat sa mundong ito ay kontrolado ng isang supercomputer. Ang Blade at Sabre ay mga tao lamang mula sa totoong mundo na nag-incarnate bilang kanilang mga paboritong karakter. Sa puntong ito, naging magulo ang mood ng blonde, totoong mundo man o virtual, wala na siyang pakialam. Para sa kanya, ito ay isang walang kwentang mundo lamang. Galit na galit si Sabre sa ginawa ng blonde, sa personal na dahilan, pumatay siya ng napakaraming NPC at pinatay pa ang ibang players na katulad niya. Sa sandaling yon, dumating si Cass. Hawak ang isang sandata, sumugod siya diretsyo sa blonde, determinado na hindi hayaang saktan si Noy. Ngunit ordinaryong tao lamang si Cass. Paano siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa blonde? Kaya't matinding binugbog ng blonde si Cass. Si Noy ay walang magawa kundi sumigaw, nakiusap na tigilan na. Siyempre, habang mas nagmamakaawa si Noy, mas lalo namang naging interesado ang blonde na pahirapan pa si Cass. Ang tiisin nito ay sapat na. Hindi na matiis ni Noy na panoorin si Cass na binugbog, kaya sumabog ang kapangyarihan niya, nakatakas mula sa skill ng blonde, at sumugod pababa upang atakihin siya. Namangha ang buong grupo ng mga players sa nangyari. Inilagay ni Noy si Cass sa isang tabi at kinuha ang piko ng blonde, itinutok ito sa mukha niya, at idineklara na babayaran niya ng doble ang sakit na ginawa nito. Lubos na nabigla ang blonde, hindi maintindihan ang nangyari. Itinapon ni Noy ang piko ng blonde. Bagamat nagawang iwasan ng blonde, sa isang paraan, bumalik ito at umatake sa kanya. Sa kanyang huling sandali, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan ito. Para sa kanya, si Noy ay ordinaryong NPC lamang. Saan kaya siya kumukuha ng ganoong kapangyarihan? Unti-unting naglaho ang kanyang katawan at naging isa kay Noy. Matapos ma-absorb ang kapangyarihan ng blonde, gumawa si Noy ng battle outfit para sa sarili niya. Sa kanyang mga mata ngayon, lumitaw ang lahat ng impormasyon tungkol kay Modus at sa Sabre Girl. Ngayon, nakumpirma na ni Noy na totoo ang lahat ng sinabi ng blonde. Lubos na nais ni Modus na ipaliwanag kay Noy, ngunit nag-atubili siya, hindi alam ang sasabihin. Sa puntong ito, tumakbo ang Sabre Girl upang tingnan si Cass. Minor lang ang concussion, hindi nakamamatay. Binigyan ni Sabre si Cass ng healing potion, at pagkatapos ng kaunting pahinga, gagaling na siya. Tumunog ang telepono. Oras na para mag-log off ang Sabre Girl. Bago umalis, pinaalalahanan niya ang lahat na ang nangyari ngayon ay isang lihim at hindi dapat ikwento sa iba. Ngunit mula sa bubong ng isang gusali sa kabilang kalsada, dalawang misteryosong taong may maskara ang pinanood ang buong laban nila. Ngumiti sila ng sabik. Mula ngayon, magsisimula ng maging masigla ang syudad na ito. Dinala ni Noy si Cass pabalik, habang si Modus ay naglalakad sa likod niya. Ito ay labis na ikinakabahala ni Noy, kaya pinauwi niya siya. Para sa kanya, si Modus ay wala ng iba kundi isang mapanlinlang na traidor. Lahat ng sinabi niya at ibinahagi tungkol sa buhay niya ay peke lamang, ginamit lang siya. Narinig ito ni Modus at nanikip ang kanyang lalamunan, kaya lamang ipinaliwanag niya kay Noy na totoo ang kanyang sinabi, at sa totoo lang, ngayon rin ang unang pagkakataon na lumabas siya para maglaro kasama ang isang kaibigan. Hindi niya tiningnan si Noy bilang NPC lamang. Ginisya ni Noy ang kanyang ngipin at iginiit na aalis siya, habang si Modus ay patuloy na sumunod sa kanya hanggang sa bahay. Pagkatapos mahanap ang tamang lugar para humiga si Cass, binuksan ni Noy ang pinto upang imbitahan si Modus pumasok. Pagkatapos, mausisa niyang tinanong si Modus tungkol sa armor na suot niya. Hindi niya kayang isuot ang armor na ito magpakailanman. Napatawa si Modus at sinimulang turuan si Noy. Mula sa sandaling natalo ni Noy ang blonde, nagbago ang data sa kanyang katawan, ngunit hindi eksakto ni Modus ang nangyari. Alam lamang niya na maaaring naging player na si Noy tulad niya. Binuksan ni Noy ang kanyang mga mata at tiningnan si Modus. Bagamat matagal ng player si Modus, level 1 pa rin siya, isang newbie tulad niya. Hindi ito kinilala ni Modus. Ang katotohanang hindi siya nag-grind ng levels ay hindi nangangahulugang newbie siya tulad ni Noy. Sa kabutihang palad, naiintindihan niya ang laro ng mas mabuti kaysa kay Noy. Sinimulan ni Modus na ipakita kay Noy, hakbang-hakbang, kung paano tanggalin ang armor. Sa isang click lamang, tuluyang nawala ang armor, naiwan si Noy na hubad sa harap ni Modus na nahihiya. Hinampas niya si Noy sa mukha, sinisigawan ito dahil sa pagiging pervert. Pagkaraan ng ilang sandali, kalmado na ang dalawa. Maingat na binalot ni Modus ang mga sugat ni Noy, at humingi ng paumanhin si Noy sa kanya dahil sa mga masakit niyang salita kanina. Kapag may pagkakataon, laging nangunguna ang mga babae.
Umupo si Modus, nag-cross ng mga binti, at binusisi si Noy. Totoo, napakabastos ng mga sinabi ni Noy kanina, kung hindi siya nanatiling kalmado, mamamatay na si Noy sa sandaling iyon. Ngunit hindi ginawa iyon ni Modus dahil si Noy ang kanyang unang kaibigan sa totoong mundo. 10 taon na ang nakalipas, nagkaroon si Modus ng aksidente, at mula noon, hindi na siya nakapagpatuloy ng normal na buhay. Hindi hanggang ipakilala siya ni Vincent sa larong ito na nakalakad siya ng malaya at nakapag-enjoy tulad ng iba. Kailangang kumpletuhin ng mga players ang iba't ibang mission, at isa sa mga ito ay ang mag-confess kay Noy. Isa pang mission ay patayin ang halimaw sa eskwelahan, ngunit hindi na kumpleto ni Modus ang alinman sa mga mission, kaya nanatili siyang level 1. Nang marinig ito, biglang naalala ni Noy ang isang bagay na kailangang gawin. Dinala niya si Modus sa kanyang kwarto at hiniling na tulungan siyang magpalit ng damit para kay Cass. Bilang isang lalaki, hindi niya iyon magagawa. Bagamat hindi ito gusto ni Modus, bilang bagong kaibigan, hindi niya maaaring tanggihan. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ni Modus ang kanyang tungkulin at nagmasid sa paligid ng kwarto ni Noy. At nang tumingin siya sa litrato ni Noy kasama ang kanyang ina, isang alaala ang dumaan sa kanyang isip, ngunit hindi niya matandaan kung ano yon. Biglang may malakas na ingay sa labas. Hinawakan at ipinindot si Noy sa pader ng 3 lalaki na nakasuot ng itim. Naniniwala silang si Noy ang sanhi ng nasirang system data, kaya dali-dali silang dumating upang ayusin ito. Biglang natuklasan ng isa sa grupo ang bracelet ni Noy. Ito ay bracelet ng isang player. Dali-daling lumabas si Modus mula sa kwarto upang ipaliwanag sa kanila. Mukhang nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Sa harap ng dalawa, ipinakilala nila ang kanilang sarili. Sila ay sina Nightwolf, na responsable sa pagmamanman at pag-aayos ng bugs sa larong ito. Ngayon, dumating sila upang tiyakin kung si Noy nga ang sanhi ng system error. Habang nagpapaliwanag si Modus sa kanila, tumawag si Vincent upang ipaalam na bumalik na ang Old Master, kaya kinailangang mag-disconnect agad si Modus, kahit na ayaw niya. Pagkatapos umalis ni Modus, sinimula ng 3 lalaki ang pag-check kay Noy. Biglang may isang bola na gumulong mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Isa itong smoke bomb at sumabog ito. Mula sa likod, sumugod ang isang babaeng may maskara, hinawakan si Noy at tumakas. Napigilan ang 3 miyembro ng Nightwolf ng isang matangkad na tao. Nang muling nakabawi ng malay si Noy, isang monghe ang lumitaw sa harap niya na nagdulot ng kalituhan kay Noy, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Naroon din ang babaeng kinidnap kay Noy. Ipinakilala niya ang sarili bilang O Black Crow, at ang mongheng nakaupo sa harap ni Noy ay ang Zen Master. Ang lugar kung saan nakaupo si Noy ay ang Zen Temple ng Master, isang tunay na lugar kung saan nakikita ni Noy ang lahat. Hindi gaanong nakakaintindi si Noy at inisip na nagbibigay sa kanya ang monghe ng isang palaisipan. Nang makita ang kalituhan ni Noy, mahinahong pinaalalahanan siya ng monghe na huwag mag-alala dahil sila ay mga kaalyado. Sa bahay ni Noy, ang lalaking si O ay nahihirapang labanan ang 3 ahente ng Nightwolf. Napatumba na niya ang 2 sa kanila, ngunit mga kopya lamang iyon ng Nightwolf. Ang tunay ay napakalayo sa kanyang kakayahan. Hindi niya ito matamaan, kahit na ginamit ang flamethrower sa kanyang kamay para umatake. Ang mabagsik na labanan ng 2 ay nagdulot ng malakas na ingay na nagpukaw kay Cass. Pagkaraan ng ilang galaw pa, napigil si O ng Nightwolf. Hanggang dun lang ang kakayahan niya, kaya hindi na pinansin ng Nightwolf at direktang itinapon siya sa ere at pinakawalan ang palm strike upang alisin siya. Nasaksihan ito ni Cass at sumigaw sa takot sa mamamatay tao. Nang makita ito, umiti ng masama si Nightwolf at lumapit kay Cass. Karaniwan, agad niya itong aalisin, ngunit sa pagkakataong ito, bibigyan niya ng pagkakataon si Cass. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang kakaibang itlog na naglabas ng gumagapang na nilalang na ikinagulat ni Cass. Hindi niya ito kayang labanan at ginapos siya ni Nightwolf, pinilit na lunukin ang kakaibang nilalang. Pagkatapos nito, nawalan ng malay si Cass, at mabilis na nilinis ni Nightwolf ang gulo sa bahay ni Noy. Samantala, ipinaliwanag pa ng monghe kay Noy. Noong una rin, isa siyang NPC tulad ni Noy. Ang kanyang mission sa mundong ito ay buksan ang skills para sa mga players, tulad ng NPC na gumagabay sa mga bagong salta. Alam ng monghe na maraming tanong si Noy, kaya pinayagan niyang linawin ni Noy ang kanyang mga alinlangan. Ang nakakabahalang isyong ito ay matagal nang bumabagabag sa isip ni Noy. Kung NPCs lamang sila, ano nga ba ang layunin ng kanilang pag-iral? Ngumiti ang monghe at ipinaliwanag kay Noy na sila nga ay mga NPC na nilikha ng super server. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala silang buhay, ito ang kanilang realidad, binigyan sila ng buhay at kalayaan. Maraming NPC ang nilikha para sa layuning ito, kaya para sa monghe sa mundong ito, napakahalaga ng pag-iral ng mga NPC. Mula sa kanyang kamay, kinuha niya ang isang gintong globo at pinaalalahanan si Noy na siya ang susi sa pagbabago ng mundong ito.
Handa na ang huling gear at narito ang monghe upang tulungan si Noy na iligtas ang mundong ito. Napakabilis ng lahat ng nangyari kaya instinctively, hindi alam ni Noy kung paano tumugon. Hindi pinilit ng monghe si Noy na gumawa ng anuman, ngunit ibinigay niya ang kumikislap na gem. Lumipad ito sa dibdib ni Noy at agad niyang naramdaman ang bumangon na enerhiya sa kanyang katawan. Bibigyan pa ni monghe si Noy ng oras upang mag-isip pagkatapos ay binigkas ang isang spell upang ibalik siya. Bago umalis, pinaalalahanan niya si Noy na mag-ingat sa mga ahente ng Nightwolf. Hindi nila papayagang may error na tulad ni Noy. Sa totoong mundo, si Modus ay itinutulak ni Vincent papunta sa dining room. Habang naglalakad, nag-aalala siya kung maayos ba si Noy. Nang makita ito, pinatahimik ni Vincent ang dalaga, sinasabing hanggat iniisip pa rin ng Nightwolf na player si Noy, magiging maayos siya. Habang nag-dinner kasama ang kanyang tito, tinanong ni Modus tungkol sa isang alaala na naalala niya tungkol sa isang ina at anak at ang kanilang ama na si Gurion. Nang marinig ito, nagalit ang tito ni Modus. Binangga niya ang mesa at tumayo, pinaalalahanan si Modus na ito ay isang usapin mula 10 taon na ang nakalipas, kaya ayaw niyang banggitin pa ito ni Modus. Na-teleport na ngayon pabalik sa kanyang bahay si Noy ng monghe. Pumasok siya sa kwarto upang suriin si Cass, naligtas pa rin kaya nakahinga siya ng maluwag. Pagkakita ni Cass kay Noy, natakot siyang niyakap siya at sinimulang ikwento ang lahat ng kanyang nasaksihan. Nang makita ito, dinala ni Noy si Cass palabas. Normal ang lahat at ang nakita ni Cass ay isa lamang panaginip. Hindi pa rin lubos na kumbinsido si Cass, ngunit kung panaginip lamang ito, ayos na yon. Alam ni Noy ang lahat ngunit pinili niyang manahimik upang protektahan si Cass. Hindi niya alam na lahat ng kanyang ginagawa ay minomonitor ng Nightwolf sa pamamagitan ni Cass. Sa totoong mundo, matapos umalis ang tito ni Modus, mausisa niyang tinanong si Vincent tungkol sa taong nagngangalang Gurion. Bilang isang lingkod lamang, limitado ang kaalaman ni Vincent. Ang alam lang niya, si Gurion ay isa sa mga lumikha ng laro na gaya. 10 taon na ang nakalipas, misteryosong nawala siya, kasabay ng panahon ng aksidente ng dalaga. Kaya naramdaman ni Modus na may koneksyon dito. Dahil sa kwarto ni Noy, nakita niya ang isang napakakilalang alaala ng kanyang sarili. Kaya humiling si Modus kay Vincent na tulungan siyang hanapin ang katotohanan. Napakaraming bagay sa mundong ito na hindi niya alam kung ano ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ang layunin sa paglikha ng mundong iyon. Gustong maunawaan ni Modus ang lahat at naniniwala siya na si Noy ang susi sa pagsagot sa mga tanong sa kanyang puso. Kinabukasan, gaya ng dati, pumunta si Noy sa paaralan. Habang nakaupo sa bus, aksidenteng nakita niya ang isang malaking TV screen sa syudad na nagpapakita ng eksena ng high school. Biglang bumuhos sa kanyang isip ang isang malabong alaala, ang imahe ng isang malabong babae ay lumitaw, na nagdulot ng kalituhan kay Noy, iniisip kung sino siya. Sa puntong ito, naalala ni Noy ang sinabi ng blonde sa kanya, ang mundong ito ay virtual lamang, isang online na laro. Natapos ang biyahe sa bus at bumaba si Noy na may libu-libong tanong sa isip, naglalakad at hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa sandaling ito, lumitaw ang kaibigan niyang si Haki. Masaya itong tumakbo upang ipakita ang kanyang bagong achievement sa Blade and Saber game. Inialay ni Haki ang 100% ng kanyang oras sa pag-grind at ngayon ay umabot na siya sa top 10 sa global rankings. Karaniwan, papurihan ni Noy si Haki at huhugutin ang device upang maglaro ng ilang rounds, ngunit sa puntong ito, wala si Noy sa mood. Lumakad si Haki sa likod ni Noy, tinutokso siya. Kahapon, nakipag-date si Noy kay Modus at nag-skip ng klase, kaya sobrang galit si Teacher Liu at tiyak na mapapaparusahan si Noy ngayon. Hindi pa rin tumugon si Noy at nagpatuloy sa paglalakad, na nagdulot ng labis na pagkamausisa kay Haki kung ano ang mali kay Noy ngayon. Paglapit nila sa gate ng paaralan, naroon na si Modus, naghihintay kay Noy. Pagkakita niya sa kanya, agad siyang tumakbo, gusto niyang sundan siya ni Noy. Sumama si Noy kay Modus, iniwan si Haki mag-isa sa pagpasok sa paaralan. Nakita ng class president na kakaiba na si Haki ay nag-iisa ngayong araw sa paaralan. Dinala ni Modus si Noy sa isang liblib na sulok at sinimulang tanungin tungkol sa nangyari kahapon matapos siyang mag-log out sa laro. Maraming nangyari kaya hindi alam ni Noy kung saan magsisimula. Sa sandaling iyon, nagsimulang umalingaw ang alarma ng halimaw, kailangang ipagpaliban ang kwento. Kailangan ni Modus at Noy na pumunta at humadlang. Agad na pumasok sa kampus ang mga estudyante at sibilyan kung saan na itatag na ang safe zone barrier. Ligtas sila dito. Bumaba ang halimaw sa lungsod, mas malaki kaysa sa anumang halimaw na lumitaw dati. Paglapag nito, nagpakawala ito ng 2 fireball patungo sa paaralan. Sa kabutihang palad, pinrotektahan ng barrier ang mga estudyante, ngunit dahil dito, hindi sila natakot at nanatili lamang sa loob, pinapanood ang halimaw. Ito'y ikinagalit ni Teacher Liu, kaya hinabol niya ang lahat pabalik sa klase. Dumating na sina Noy at Modus sa eksena. Inilabas ni Noy ang kanyang device at sinuri ang sitwasyon.
Hindi sapat ang level ni Noy at Motus para labanan ang halimaw na ito. Nadetect nito si Noy at Motus at inilunsad ang atake laban sa kanila. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kakin upang iligtas sila. Agad siyang sumugod at umatake ng mabagsik sa halimaw, pagkatapos ay pinilit ang dalaga na lisanin agad. Ngunit nag-aalala pa rin si Motus. Paano makakalaban ni Kakin ang halimaw na ito mag-isa? Nang marinig ito, itinayo lang ni Kakin ang kanyang ilong at mumiti ng may kumpiyansa. Bilang bodyguard ng dalaga, paano niya pahihirapan ng halimaw na ito? Mabagsik ang labanan sa pagitan niya at ng halimaw. Mula sa loob ng paaralan, nahulaan ni Cass na maaaring naroon si Noy, kaya umikot siya at nagpunta upang hanapin siya. Pagkatapos ng mabagsik na atake sa halimaw, ang armor ni Kakin ay sumiklab sa apoy. Tumalon-talon siya, hindi alam kung paano patayin ang apoy, hanggang sa dumating si Vincent at ginamit ang freezing skill upang iligtas si Kakin. Sa sandaling iyon, tumakbo rin si Cass palabas sa gate ng paaralan at nakita si Noy. Natakot siyang sumigaw, binabalaan si Noy habang palihim na umatake ang halimaw sa grupo. Isang makapangyarihang hampas ang sumira sa barrier sa paligid ng paaralan kaagad. Ang notification na ito ay direktang ipinadala sa Nightwolf. Karaniwan, agad niyang ire-repair ang barrier. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto muna niyang makita ang kakayahan ni Noy. Isinuot ni Modus ang kanyang battle armor. Hindi na siya pwedeng manahimik at gusto niyang lumaban kasama sina Kakin at Vincent. Pinabayaan ng halimaw ang kanila at diretsyo itong nagtungo sa paaralan. Laban sa halimaw ang tatlo, habang sobrang natakot si Cass at pinipilit si Noy na humanap ng ligtas na lugar. Agad itong tinanggihan ni Noy. Kanila ang mundong ito at kailangan nilang kumilos upang protektahan ito. Hindi na nagtaglay ng lihim si Noy kay Cass, isinusuot niya ang player's battle outfit. Hawak ang kanyang akse, sumugod si Kakin at tinamaan ang mukha ng halimaw. Dahil nasa hangin siya, hindi niya naiwasan ang roaring skill ng halimaw at nahulog ng diretsyo, ngunit rumesponde si Noy at nahuli siya sa tamang oras. Ang nakaraang atake ni Kakin ang nagdala sa halimaw sa phase 2. Naglabas ito ng spell at nagsimulang gumawa ng mabagsik na mga haligi ng apoy. Gusto nang sumugod ni Noy upang umatake, ngunit pinigilan siya ni Vincent. Ayon sa kanya, tila hindi target ng halimaw na ito ang kanila. Agad itong tinanggihan ni Noy. Marahil para kay Vincent, ang mga tao sa mundong ito ay mga NPC lamang, ngunit para kay Noy, lahat sila ay mahalagang tao na kailangan niyang protektahan. Habang sumugod si Noy, sinundan siya ni Modus. Walang magawa, kinailangan ni na Vincent at Kakin na protektahan ang dalaga. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang isang haligi ng apoy, humarang sa kanilang daan. Sumugod si Noy upang harapin ang halimaw, nais niyang kunin ang kanyang sandata. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon, nagkaroon ng malfunction ang system ni Noy. Walang sandata, isa lamang siyang madaling biktima para sa halimaw. Sumugod si Modus gamit ang kanyang espada upang pigilan ang atake ng halimaw. Ngunit dahil sa pagkakaiba ng level, napamahalaan siya. Nagbasag ang espada ni Modus sa mismong sandaling narating ng atake ng halimaw si Noy. Dahil sa tama, agad na nawalan ng malay si Noy. Nag-aalala, rumesponde si Modus upang tulungan si Noy. Nagpatuloy ang atake ng halimaw at sa sobrang lapit, hindi rin nakaiwas si Modus. Sa kabutihang palad, rumesponde si Kakin upang tanggapin ang atake para sa dalaga. Agad niyang sinabi kay Modus na dalhin si Noy palayo sa lugar na ito. Ngunit gaano man kasigasig na yumanig si Modus sa kanya, hindi nagising si Noy. Sa sandaling iyon, may pumutok na bala. Tiningnan ni Modus ang landas ng bala at agad niyang nakilala na si Haku mula sa Saber Defense Team ang nagpakawala. Ngayong pagkakataon, dumating si Haku kasama ang kanyang kapitan. Sobrang nag-alala rin si Cass at gusto niyang pumunta kay Noy, ngunit napakalapit ng kinaroroonan ni Noy sa halimaw, kaya inatasan ni Vincent si Kakin ng isang misyon. Kailangan muna nilang mailigtas si Cass na walang kakayahan palabas ng lugar na ito. Bagaman ayaw niya, kinailangan pa rin sundin ni Kakin ang utos ni Vincent. Sa panig ni Haku, gusto rin niyang makilahok sa labanan, ngunit pansamantala, ayaw ng kanyang kapitan na makialam sa bagay na ito. Ang halimaw ay tinatawag na Burst Witch, isang halimaw na hindi madaling labanan. Higit pa rito, ang grupong nakipaglabanan dito ay ang grupo ni Noy, kaya kahit makialam sila ngayon, maliit lang ang makukuhang XP, aksaya lamang ng effort. Masyadong mataas ang level ng halimaw at masyadong mahina ang grupo ni Modus. Nalito ang kapitan ng Saber. Ito ay utos kaya kailangan sumunod si Haku. Hanggang dito na lamang makakatulong si Haku kay Noy. Ang natitira ay nakadepende na lamang sa kakayahan niya. Hindi pa rin nagising si Noy. Habang mabagsik na umatake ang halimaw, may hangganan ang kakayahan ni Vincent. Hindi na niya kayang tiisin pa. Sa mismong sandaling malapit ng tamaan ni Noy ng atake ng halimaw, biglang sumabog ang sariling kapangyarihan ni Cass. Nagulat si Nightwolf na nanonood mula sa malayo. Hindi ito dapat posible.
Wala siyang natanggap na impormasyon tungkol sa kakayahang ito ni Cass. Bagaman wala sa malay, nakatuon ang paningin ni Noy sa iba. Nakatayo siya mula sa itaas, pinagmamasdan ang lahat, kabilang kung paano nilalampasan ng halimaw si Hardcore Cass at diretsyo nitong tinatarget ang lugar kung saan nagmamasid ang kanyang mga kaklase. Paano niya nagawang targetin si Noy? Nagwala si Cass at hindi mapatawad ang halimaw na ito. Inatasan ni Modus si Vincent na protektahan ang mga estudyante habang siya ay patuloy na sinusubukang gisingin si Noy. Si Noy ang nangakong poprotekta sa mundong ito. Hindi pa tapos ang labanan. Paano madaling mapapahamak si Noy ng ganito? Inilabas niya ang healing potion at ibinigay lahat kay Noy. Dahil dito, sa wakas ay nagising si Noy. Ngunit tila napakaiba na niya. Sa paggising ni Noy, napawi ang pag-aalala ni Cass at siya ay bumagsak sa pagod. Nakita ni Nightwolf ang lahat. Sa una, inisip niyang ito ay isang boring na mundo lamang, ngunit ngayon, tila naging mas kawili-wili ito. Nagsimulang umapaw ang napakalakas na kapangyarihan sa katawan ni Noy. Kanina, nahirapan siyang kunin ang kanyang sandata, ngunit ngayon ay iba na. Hinugot ni Noy ang kanyang sida. Kaagad, natanggap ng Zen Master ang impormasyon at pinokus ang lahat ng kanyang enerhiya upang magbigay ng higit na kapangyarihan kay Noy. Ngunit dahil sa gawain ito, natukoy ni Nightwolf ang kinaroroonan ng Master. Sa bagong kapangyarihan niya, umatake si Noy sa halimaw nang hindi iniintindi ang kanyang paligid. Nasa kanya na kay Vincent ang protektahan ang lahat sa paaralan. Matapos ang ilang palitan, inilunsad ni Noy ang kanyang skill. Lumihis siya ng ilang malalakas na palo at kaagad, nagpakita ng napakaraming pulang sinulid sa katawan ng Burst Witch. Agad na nakilala ni Modus ito bilang skill ng Blonde. Natutunan ito ni Noy matapos niyang maabsorb ang lahat ng data at impormasyon ng Blonde. Napakalakas ng skill na ito. Pinatay ni Noy agad ang halimaw, nasaksihan ang lahat. Ngayon, naintindihan na ni Modus. Tiyak na hindi ordinaryong NPC si Noy. Lumapag si Noy sa harap ni Modus. Tinawag siya nito, ngunit sa isang iglap, sumugod si Noy upang umatake sa kanya. Tila nawalan siya ng kontrol. Sa sandaling iyon, lumitaw ang dalagang si O na nasa tabi ng Zen Master. Naglabas siya ng atake diretsyo kay Noy na nagbalik sa kanya sa katinuan. Ngunit kapalit nito, siya rin ay tinamaan ni Noy. Lumipad ang kanyang maskara at lumantad ang kanyang pagkakakilanlan. Siya pala ang class president. Nakarecover ang malay ni Noy, naguguluhan sa nangyari. Kaya kinailangan ni na Modus at ng class president na ipaliwanag muli ang lahat sa kanya. Ngayon, dumating ang class president upang tulungan si Noy sa utos ng Zen Master. Natapos na niya ang kanyang misyon, kaya wala na siyang dahilan upang manatili. Samantala, sa tagong lugar ng Zen Master, natagpuan ni Nightwolf ang lokasyon niya. Bagaman may isa pang lalaki na nagngangalang O na nagpoprotekta sa kanya, wala siyang kahit kaunting tsansa laban sa teroristang ito. Kahit ilang bala pa ang pinaputok ni O, lahat ay nablock ni Nightwolf. Dahil sa sobrang pagka-outclassed, hindi nagtagal, hinila ni Nightwolf si O papasok sa tagong lugar ng Zen Master. Matagal na niyang hinahanap ang Zen Master, kaya hindi ka panipaniwala na inihayag ng Master ang kanyang lokasyon ng ganito lang. Inactivate ni Nightwolf ang kanyang kapangyarihan, pinilit ang Zen Master na ipakita ang kanyang tunay na anyo. Nagsimulang lumaki ang katawan ng Master, hindi na isang bata. Sa simpleng pagtingin lang, nahulaan na ni Nightwolf na upang tulungan si Noy, naubos ng Master ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Walang katuwaan ang labanan siya sa ganitong estado, kaya dumiretso si Nightwolf sa pangunahing layunin, pinilit ang Zen Master na ihayag ang lokasyon ng iba pa. Samantala, nasa loob si Noy sa isang sasakyan kasama sina Kakin at Modus. Habang nasa sasakyan, ikinuwento ni Kakin kay Noy ang ilang kawili-wiling bagay. 10 taon na ang nakalipas, ang korporasyon ng pamilya ni Modus ang lumikha ng larong gaya, at ngayon sa totoong mundo, gaganapin ang isang malakihang press conference. Ipinaliwanag rin ni Modus ang ilang issue kay Noy. Ang Gaia ay isang artificial intelligence na nilikha ng tiyuhin ni Modus upang kontrolin ang mundong ito ng laro bilang isang supercomputer. Lahat ng umiiral sa mundong ito ay nasa ilalim ng kontrol nito. Ilang sandali lang, dumating sila sa lugar ng trabaho ni Vincent. Hindi siya nag-aksaya ng oras at dumiretso sa pangunahing punto. Dinala si Noy dito ngayon dahil may ilang isyong kailangan nilang kumpirmahin sa kanya. Bilang kapalit, ipinangako ni Vincent na sasabihin niya kay Noy ang buong katotohanan. Samantala, ang Zen Master ay sinusubukang hikayatin si Nightwolf. Kung sasama lang siya sa Master, maaari silang magtulungan upang mahanap ang tunay na kalayaan. Nang marinig ito, natawa si Nightwolf. Pagod na siya sa mga walang kwentang paanyayang ito. Ang mundong ito ay nilikha ng Gaia supercomputer. Kung wala ang Gaia, hindi siya mabubuhay ngayon. Kaya naman magkakaroon siya ng malaking problema kapag may mga taong tulad ng Zen Master na tumayo laban sa Gaia. Ang pagsira sa Gaia ay nangangahulugang pagsira sa mundong ito.
Iyon lang ay sapat na dahilan para patayin ni Nightwolf ang Zen Master. Alam ni Nightwolf na mahalaga kay Zen Master si Noy, kaya pinaalalahanan niya itong huwag mag-alala. Bilang isang supervisor, hindi niya hahayaang mabuhay ng matagal ang isang error tulad ni Noy. Sa puntong ito, sinimulan ni Vincent ang kanyang trabaho. Una, sinuri niya ang personal na record ni Noy. Namatay ang ina ni Noy sa isang aksidente 6 na taon na ang nakalipas, pagkatapos noon ay nagpatuloy si Noy sa pamumuhay kasama ang kanyang ama. Dahil madalas na abala ang kanyang ama sa trabaho, madalas na lumalabas si Noy upang maglaro kasama ang kanyang dalawang kaibigan, sina Haki at Cass. Nang marinig ito, hindi na matiis ni Noy. Lumapit siya at pinaalis ang mga dokumento mula sa kamay ni Vincent, sinaway siya, na kahit NPC lang siya, kailangan pa ring igalang ang kanyang privacy. Agad na tumayo si Modus at ipinaliwanag kay Noy. Ang pagsisiyasat sa personal na buhay ni Noy ay kinakailangan dahil naniniwala siya na mayroong clue dito, isang bagay na konektado sa mundong ito, kaya umaasa siyang makikipagtulungan si Noy at tutulungan sila. Pagkatapos noon, ipinakita ni Vincent ang isang litrato, isang larawan ni Noy kasama ang kanyang ina, at ang tanong ni Vincent, sino ang kumuha ng larawang ito? Natagpuan ni Noy na katawa-tawa ang tanong ni Vincent, sino pa kundi ang kanyang ama? Ngunit nang tanungin ni Vincent ang pangalan ng kanyang ama, kahit anong pilit ni Noy, hindi niya matandaan kahit anuman. Pagkatapos noon, agad na nawalan ng malay si Noy. Sa panig ng Zen Master, nang banta ni Nightwolf sa buhay ni Noy, hindi na nakapagpigil ang Master at inatake siya. Kahit na nakadikit sa pader, hindi siya sumuko dahil si Noy ang huling hope gear ng mundong ito. Kahit pa siya'y mamatay, handa niyang isugal ang kanyang buhay para protektahan siya. Pagkatapos ng ilang atake, natalo ang Zen Master kay Nightwolf. Ilang sandali lang, muling nagkamalay si Noy. Bagamat hindi niya ito nagustuhan, pinaalalahanan ni Vincent si Noy na sinuri na niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Noy at wala siyang natagpuang impormasyon tungkol sa ama na binanggit nito. Posibleng may natamper sa datos. Dinala ni Modus si T kay Noy at binanggit ang pangalang Garrido upang makita kung naaalala ni Noy kung sino siya. Nang marinig lamang ito, bumalik ang sakit ng ulo ni Noy at mukhang hindi niya kilala ang tao. Ipinaliwanag muli ni Modus kay Noy. Ang taong ito ay isang project engineer sa laro, at nang makita niya ang litrato sa silid ni Noy, agad na sumagi ang pangalang ito sa kanyang isip. Kaya naniniwala si Modus na may koneksyon dito. Lalo pang naging komplikado ang mga bagay. Ayon kay Vincent, si Noy ay isang error sa larong ito. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi maaaring manggaling sa isang NPC, kaya magiging napakapanganib kung hahanapin siya ni Nightwolf. Sa puntong ito, tinanong ni Vincent si Noy kung may kilala pa siyang ibang NPC na katulad niya, kaya sinabi ni Noy sa lahat tungkol sa Zen Master. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Noy, kinumpirma ni Vincent na ang Zen Master ay isang bug sa mundong ito, kaya tiyak na magiging target din siya. Sa ibaba ng gusali ng opisina ni Vincent, isang magkasunod na magkapatid ang lumilipat sa bagong tirahan. Si Ramcha, ang kapatid na babae, ay napakabagot at ayaw maglipat ng mga gamit buong araw, kaya kinailangang hikayatin siya ng kapatid na lalaki na ito na huling biyahe na lamang ito. Kaunting pagsisikap na lang at maayos na ang lahat. Balik kay Noy, pinaalalahanan siya ni Vincent na alisin ang kanyang battle outfit. Kung isusuot niya ito sa kalye, mas lalo lamang siyang makakakuha ng pansin. Kailangan muling gabayan ni Modus si Noy. Sa pagkakataong ito, hindi na nagkatulad na hubo siya. Pagkatapos noon, kailangan namang dumalo ng grupo ni Modus sa press conference sa totoong mundo. Kailangan nilang mag-log off ng madalian, ngunit bago umalis, pinaalalahanan nila si Noy na maging maingat sa mga bagay sa labas. Siya ang pangunahing target ni Nightwolf. Si Noy, suot ang kanyang civilian outfit, ay bumaba mula sa gusali, at napansin siya ng magkapatid na sina Ramcha. Naglakad siya hanggang sa hating gabi bago sa wakas nakarating sa bahay. Pagkabukas niya ng ilaw, biglang lumitaw si Class President Chenyu, na labis siyang nagulat. Sa pagkakataong ito, dumating siya para protektahan ang purong buhay ni Noy. Hindi maintindihan ni Noy kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos tiyakin na ligtas ang paligid, umupo si Chinoo at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Noy. Nahuli na ang Zen Master. Tiyak na si Noy ang pangunahing target ni Nightwolf. Karaniwan, dadalhin sana niya si Noy sa paaralan para itago, ngunit nawala na ang protective barrier sa paaralan, at ang tanging makakakontrol sa barrier sa paaralan ay si Nightwolf. Nakikita si Noy na labis na nag-aalala, umupo si Chinoo upang palakasin ang kanyang loob. Hindi niya eksaktong alam ang mga layunin ng Zen Master o kung ano ang final hope gear na nasa kanya, ngunit naniniwala siya na may dahilan ang Zen Master dahil ibinigay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Noy. Bilang tugon dito, kailangan maging malakas si Noy. Humiga sa kama si Noy at inilagay ang kanyang kamay sa noo, iniisip ang tunay na kahulugan ng hope gear. Bagaman hindi pa rin niya ito lubos na naiintindihan, alam ni Noy na kailangan niyang protektahan ang mundong ito, kailangan niyang protektahan ang mga taong mahal niya.
Ang pagbulong ni Chinoo habang natutulog ay nagulat kay Noy. Tumakbo siya upang tingnan at nakita siyang umiiyak, tila naaalala ang mga kakilakilabot na eksena mula sa nakaraan. Kinabukasan, pagkagising ni Chinoo, nakaalis na si Noy papuntang paaralan. Sapat ang kanyang pag-isip na iwan ang almusal para sa kanya. Mas parang si Noy ang nag-aalaga kay Chinoo, kahit na siya ang dumating upang protektahan siya. Nagmadaling tumakbo si Noy papuntang paaralan, nag-aalala na baka mahuli siya. Pagdating niya, matagal nang naghihintay si Cass para sa kanya. Pagkakita sa kanya, agad siyang tumakbo at niyakap si Noy. Kahapon, nang magising siya at hindi makita si Noy kahit saan, labis na natakot si Cass, natakot na baka hindi na niya muling makita si Noy. Habang nag-uusap sila, may tinawag na boses kay Noy mula sa hagdan. Siya ay si Nightwolf. Tulad ng hula ni Chinoo, dumating siya sa paaralan upang hintayin si Noy. Galit na isinumpa ni Noy si Nightwolf para sa ginawa nito sa mundong ito at sa Zen Master. Tumawa si Nightwolf at tiniyak kay Noy na huwag mag-alala tungkol sa Zen Master dahil naipasa na niya ito sa ibang bisita. Ngunit si Noy ay kailangang sumama kay Nightwolf. Nagputok si Nightwolf ng electric beam upang hindi mapahamak si Cass. Tumalon si Noy upang harangin ang atake, ngunit agad siyang nawalan ng malay. Maaaring hawakan ng iba, ngunit hindi mo pwedeng hawakan ang crush niya muli. Sumabog ang kapangyarihan ni Cass. Winasak niya ang lahat sa paligid, pinipilit si Nightwolf na huminto. Humangha si Nightwolf sa kapangyarihan ni Cass, kaya nagpasya siyang tumigil sa araw na yon at agad na nawala. Dinala ni Cass si Noy pabalik sa silid-aralan. Pagbukas ng pinto, sumiklab ang palakpakan. Nagmadaling dumating ang mga kaklase upang purihin si Noy sa pagtatago ng kanyang kakayahan ng napakatalino. Akala nila ordinaryong bata lang si Noy, ngunit sino ang mag-aakala na isa siyang miyembro ng Blade Team? Dahil lang kahapon ay nailigtas na niya ang buong klase, ilang mga babae sa klase ay nahulog na ang loob sa kanya. Pinaalalahanan pa nila si Noy na basahin ang kanilang mga liham. Umakyat si Noy sa kanyang mesa at nagsimulang maghanap, ngunit wala siyang natagpuan, kaya't lumingon siya kay Haki para magtanong kung may alam siya. Ngunit ang tugon ni Haki ay malamig at hindi kaaya-aya. Naisip ni Noy na galit pa rin si Haki tungkol kahapon. Kaya pagkatapos ng klase, hinabol ni Noy si Haki upang magpaliwanag. Para kay Haki, si Noy ay parang superhero, habang siya ay isang game-addicted otaku lamang, magkaibang mundo sila, kaya inisip ni Haki na hindi na sila maaaring maging magkaibigan. Alam ni Noy kung ano ang ipinahihiwatig ni Haki, ganito ang mabigat na katotohanan. Ngunit kung itinuturing pa rin siya ni Haki na kaibigan, ipinangako ni Noy na isasabi niya ang lahat. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Haki. Matagal na niyang hinihintay ang ganito mula kay Noy at nangako na siya. Kailangang sumunod si Noy, ngunit hindi dito. Agad niyang hinila si Haki patungo sa gusali ng opisina ni Vincent, ngunit hindi pa ito bumalik. Tila hindi pa natatapos ang press conference sa totoong mundo. Biglang tumalon ang isang aso kay Noy, ginagaan ang kanyang mukha ng buong kasiyahan. Ito ay ang aso ni Ramsha. Upang magbayad sa kanyang bastos na kilos, inimbitahan ni Ramsha sina Noy at Haki sa bagong bukas niyang cave. Dahil inimbitahan siya ng isang babae, agad na pumayag si Haki, at si Noy ay napapailing na lang. Well, hindi pa bumabalik si Vincent, kaya ayos lang na magpalipas ng oras doon. Habang nakaupo sa cave, isinalaysay ni Noy kay Haki ang lahat ng kanyang nalalaman. Ito ay isang virtual na mundo na naprogram lamang. Hindi alam ni Haki kung totoo ang sinasabi ni Noy. Ngunit kahit ganoon, mahirap pa rin tanggapin. Kaya kinuha ni Haki ang kanyang gaming device at nagsimulang magmuni-muni. So, isa ka lang palang karakter sa isang laro. Pero ayos lang rin kasi kahit paano, gamer ka pa rin sa mundong ito. Nagulat si Noy sa mabilis na pagtanggap ni Haki. Dati, labis siyang nababahala tungkol dito. Kung alam niyang ganito ka-optimistiko si Haki, matagal na niyang isinasabi sa kanya. Sa puntong ito, dinala ni Ramsha ang kape sa kanila. Habang umiinom, napansin ni Haki na patuloy na nakatayo si Ramsha sa isang sulok, pinagmamasdan si Noy. Mukhang interesado siya sa kaibigan ni Noy. Nang marinig ito, agad namang namula si Noy, at naalala rin ang babala ni Vincent sa kanya. Tiningnan siya ng mga tao mula sa tunay na mundo bilang isang sakuna, kaya kailangan niyang maging lubos na maingat. Tiningnan din Noy si Ramsha. Walang pinagkaiba siya sa iba, ngunit hindi siya pwedeng magtiwala sa sinuman dito. Maaaring may nagmamasid sa kanya mula sa tunay na mundo. Ngumiti pa si Ramsha kay Noy, na nagpapatunay kay Haki na interesado ito sa kaibigan niya. Ngunit hindi naniwala si Noy, kaya labis itong naiinis kay Haki. Pinupok niya ang mesa at ipinahayag ang sarili bilang eksperto sa pag-ibig, na kayang kilalanin ito agad. Sa tunay na mundo, labis na nag-aalala si Modus tungkol kay Noy, hindi alam kung okay ba siya. Sabi nila ay babalik na para sa press conference, ngunit ngayon pa lang ay tapos na lang ang mga paghahanda ni Modus. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang press conference.
Tahimik na nakaupo sina Noy at Haki, nag-enjoy sa kape, nang biglang lumapit ang may-ari ng cave, tinatanong kung kamusta ang kape. Dahil hindi gaanong nakakaalam si Noy tungkol sa kape, hindi siya naglakas loob magbigay ng matinding pagsusuri at puro papuri lang ang kanyang sinabi, tinawag itong masarap. Lubos itong ikinatuwa ng may-ari ng cave. Dahil nakita ng may-ari ang husay at liksi ni Noy at Haki, inalok niya sila ng trabaho. Kung magkakaroon sila ng oras mula sa paaralan, maaari silang pumunta at magtrabaho sa cave, at bilang kapalit, bibigyan niya sila ng libreng kape. Sumilay ang mga mata ni Haki sa tuwa, at agad niyang tinanong si Noy kung ano ang opinyon niya. Nag-alinlangan pa si Noy, hindi alam kung paano sasagot. Biglang dumating si Cass sa pintuan ng tindahan at tumakbo upang batiin si Noy. Dahil nakita si Cass na sobrang cute, hindi nakatiis si Ramsha at agad siyang niyakap. Ang pagkakayakap ng isang estranghero ay ikinabahala ni Cass. Kailangan ng may-ari ng cave na hiwalayin si Ramsha mula sa kanya, na labis ikinainis ni Ramsha. Nagreklamo siya na naakit lamang siya sa mga cute na bagay. Biglang nagsimulang tahol ng malakas ang alagang aso ni Ramsha. Kaagad pagkatapos noon, umalinggaw ang alarma ng halimaw sa lungsod. Sa hindi may paliwanag na paraan, eksakto sa lokasyon ng cave lumitaw ang halimaw. Natakot ang mga tao at nagtakbuhan sa pangamba. Pinagana ng may-ari ng cave ang kanyang device upang suriin ang sitwasyon. Nagulat si Noy nang matuklasan niyang ang may-ari ay isang player mula sa tunay na mundo. Hindi tulad ng ibang pagkakataon, sa oras na ito, lumitaw ang halimaw mula sa ilalim ng lupa. Inaasahan nila ang isang nakakatakot na nilalang, ngunit lumabas lamang itong isang daga, na ikinabigo ng may-ari ng cave at ni Ramsha. Kakaibang malas na dinanas na agad sa bagong bukas na cave, marahil kailangan nilang ilabas ang malas sa pamamagitan ng halimaw na ito. Nagsalita silang may ganitong kumpiyansa na agad na naunawaan ni Noy na sila ay mga batikang player. Inactivate niya ang kanyang device para sa mabilisang tseke at totoong napakataas ng level ng dalawa kumpara sa kanya. Pagkatapos, sabay na isinusuot ng may-ari ng cave at ni Ramsha ang kanilang battle outfits. Maging ang alagang aso ni Ramsha ay may armor. Nagsimula na ang kanilang atake. Kinuha ng may-ari ng cave ang isang bomba at sumigaw sa lahat na takpan ang kanilang mga tainga. Inihagis niya ang isang sonic bomb, at habang paralisado ang halimaw sa tunog, sumugod si Ramsha gamit ang kanyang baril at diretsong tinarget ang mga paa ng halimaw. Pagkatapos ay humuni siya, iniutos sa kanyang alagang aso na putulin ang paa ng halimaw. Sobrang tindi ng kanilang laban na ikinabahala ni Cass. Pinayuhan niya si Noy na umalis sa lugar na ito, ngunit siyempre, tumanggi si Noy. Pinapunta ni Noy si Haki na dalhin si Cass sa isang ligtas na lugar habang isinusuot niya ang kanyang armor upang sumali sa laban kasama ang may-ari ng cave. Mula pa sa simula, alam ng may-ari na hindi ordinaryo si Noy. Ang halimaw na ito ang kanilang misyon, ngunit kung kaya nitong patayin ni Noy, ibibigay ng may-ari sa kanya ang lahat ng gantimpala. Hindi iniintindi ni Noy ito habang hinahawakan ang kanyang espada. Hindi niya kailangan ng anumang gantimpala. Ginagawa niya ito upang protektahan ang kanyang mundo at ang mga mahal niya sa buhay. Sumugod si Noy kasabay ni Ramsha upang atakihin ang halimaw. Sobrang tindi ng kanilang combo na napilitang umatras at maghukay ang halimaw sa ilalim ng lupa upang makatakas. Mabilis na sinundan ng grupo ang hukay na ginawa nito sa ilalim. Ang tanawing nasa harap nila ay kamangha-mangha. Puno ang lugar ng mga kakaibang itlog. Kinuha ng may-ari ng cave ang isang light stick at itinapon ito sa mga itlog. Agad, lumabas mula sa kanilang mga kokon ang maliliit na halimaw. Napakarami nila, kaya medyo nainis ang may-ari ng cave. Agad niyang hinila si Noy palabas ng hukay na nag-iwan ng isang granada sa loob. Samantala, nag-ikot pa si Ramsha sa kuweba kasama ang kanyang alagang aso. Maingat na itinapon ng may-ari ng cave ang ilan pang granada upang patayin ang mga halimaw. Ngunit ito ay ganap na hindi epektibo. Nilusob nila ang lupa at lumitaw, direktang tinutok ang cave kung saan nagtatago sina Haki at Cass. Takot na takot si Cass kaya sumigaw siya na ikinagulat ni Noy. Agad niyang hinawakan ang kanyang espada at sumugod upang tulungan sila. Hindi naman masyadong malakas ang mga halimaw na ito. Nang ilang beses lamang na hinataw ni Noy, natakot na silang umusad. Nang makita nilang si Noy ang tila kanilang kalaban, binago nila ang kanilang target patungo kay Secretary Momoka. Sa isang banda, naroon ang kaligtasan ni Cass at Haki, at sa kabilang banda ay si Momoka na sumisigaw para humingi ng tulong. Nalito si Noy, hindi alam kung ano ang tamang gagawin. Hindi ito magandang paraan, kaya agad na nakaisip si Haki ng plano. Lumiko siya at tinawag si Cass upang sumama sa kanya sa ikalawang palapag. Doon, hindi na sila makakaharang kay Noy, kaya maaari na niyang iligtas si Momoka. Pagkatapos, binasag ni Haki ang emergency glass at sumigaw upang paalalahanan si Noy. Agad na naunawaan ni Noy ang intensyon ni Haki at tinawag ang may-ari ng cave. Agad namang itinapon ng may-ari kay Noy ang isang sonic grenade.
Sa pagsasamantala sa pagkaston ng mga halimaw, sumugod si Noy kay Momoka at iniligtas siya. Masyadong marami ang mga halimaw, kaya pinaakyat ni Noy si Momoka sa kanyang likod. Si Haki at Cass ay tumakbo na sa ikalawang palapag upang magtago. Maingat na inayos ni Haki ang mga mesa at upuan upang harangan ang lahat ng pasukan, matibay ang paniniwala na pansamantala silang ligtas. Ngunit hindi, nagsimulang yumanig ng malakas ang buong gusali. Bitbit si Momoka. Tumakbo palabas ng gusali si Noy nang tumaas ang mole, at ang pagyanig ay nagpagulong kay Noy at Momoka. Lumiko ang halimaw upang atakihin ang may-ari ng cave. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nakabawi ng malay si Noy. Sa loob ng cave, lalong natakot si Haki. Kung mananatili sila rito, kalaunan ay magiging pagkain sila ng mga halimaw. Kailangan muna nilang makahanap ng paraan palabas. Nang tumingin tanaw, ang tanging nakitang opsyon ni Haki ay ang bintana. Ngunit ang pagtalon mula sa ikalawang palapag ay malamang makapapinsala sa kanilang mga binti. Hindi alam ni Haki at Cass ang gagawin nang bumagsak mula sa kisem ang mga larvae na pumapalibot sa kanila. Takot na takot sina Cass at Haki kaya umatras sila. Nang sila ay nasa pinakamalaking panganib, dumating si Ramsha sa tamang oras. Gamit ang kanyang baril, pinatay ni Ramsha ang lahat ng nakakainis na larvae. Sa labas ng cave, nakaupo si Noy sa tabi ng halimaw. Dahil ang halimaw na ito ay medyo kahawig ng isang bulag na mole, basta hindi sila gumawa ng ingay, hindi sila matutuklasan. Ngunit sa sandaling iyon, nagising si Momoka. Nang makita ang napakalaking halimaw, sobrang natakot siya at sumigaw, na nag-alerto sa halimaw sa kanilang presensya. Kailangan pang lumaban at protektahan si Momoka, hindi sigurado si Noy kung kaya niya ito. Nakanganga si Cass, nakatingin kay Noy, naaalala ang mga araw na inilagay niya ang sarili sa panganib para protektahan siya. Panahon na para siya naman ang protektahan si Noy. Nakakita ng sitwasyon si Ramsha na delikado, gusto niyang gumamit ng stun grenade upang suportahan si Noy, ngunit sobrang tindi ng atake ng mga larvae. Wala siyang pagkakataon para gawin yon. Isang sonic bomb ang gumulong sa mga paa ni Cass, kaya agad niya itong pinulot at itinapon palabas ng bintana. Ang malakas na pagsabog ay muling nakatawag pansin sa halimaw. Hindi ito nagustuhan ng tunog, kaya lumiko ito at pinaputukan ang lugar kung saan nakatayo sina Cass at Haki. Nagulat ang may-ari ng cave sa ginawa ni Cass. Kahit isa lamang siyang NPC, sino ang mag-aakala na mayroon din siyang damdamin tulad ng tao? Sa puntong ito, dumating na rin ang mga reinforcements ng lungsod. Agad na tumalon ang may-ari ng cave sa isang robot upang labanan ang halimaw, habang bumagsak si Noy, sinisisi ang sarili sa kanyang kahinaan na hindi maprotektahan sina Haki at Cass. Dahan-dahang sumisiklab ang emosyonal na kapangyarihan sa loob ni Noy. Kahit may bagong kagamitan ang may-ari ng cave, mahirap pa rin labanan ang halimaw. Inilunsad niya ang isang atake direkta sa mukha nito, ngunit hindi ito naapektuhan. Itinutok nito ang baril sa kanya at nagsimulang umatake. Masyadong malapit ang distansya para makareact ang may-ari ng cave sa oras. Ngunit sa puntong malapit nang masira ang lahat, muling tumayo si Noy. Sa pagkakataong ito, tuluyang sumabog ang kanyang kapangyarihan. Nagsimulang lumitaw ang mga haligi ng apoy sa utos ni Noy, pinaliligiran ang halimaw at sinunog ito hanggang maging abo. Narinig mula sa bubong ng gusali ang tawag ni Cass at Haki. Ligtas pa rin sila dahil nailigtas sila ng class president. Nang makita ito, sa wakas nakahina si Noy ng maluwag, habang ang may-ari ng cave, habang pinapanood si Noy sa laban, ay naramdaman na may kakaiba. Parang hindi lang basta ordinaryong bug si Noy. Tapos na ang lahat. Tumakbo si Cass at mahigpit na niyakap si Noy. Nakakagaan ng loob na makita silang ligtas. Huminga ng maluwag si Noy, nagpapasalamat sa class president sa kanyang tulong. Bagamat ligtas na sila ngayon, sobrang nag-aalala pa rin si Momoka. Nasira ang lugar ng trabaho, may mga butas sa kalsada, ano kaya ang sasabihin niya pagbalik ni Vincent? Sa totoong mundo, bagong opisyal na nagsimula ang press conference. Lahat ng tanong ng mga reporter ay inasahan na ng chairman na naghanda ng mga sagot para sa ganitong sitwasyon. Ngunit isang tanong mula sa isang babaeng blonde ang nagpabagabag sa kanya. Ayon sa nakalap niya, tila may mga instabilidad ang VR game para sa mga manlalaro na napatunayan ng isang malaking insidente noong development nito 10 taon na ang nakalipas. Balik sa grupo ni Noy, nang makita ang lahat na parang nalugmok pagkatapos ng laban, tinanong ni Noy ang may-ari ng cave tungkol sa kanyang masidhing interes sa kape. Nang mabanggit ang paksa, handa na ng may-ari ng cave ang isang kwento tungkol dito para sa kanya. Para sa kanya, ang kape ay parang regalo mula sa mga Diyos, ang mayamang lasa at matalim na tamis nito ay hindi niya makalimutan. Matagal na niyang pangarap ang magbukas ng cave. Sa totoong mundo, nanatili itong pangarap lamang, pero sa laro, iba ang sitwasyon. Malaya niyang na-enjoy at naaalala ang lasa ng kape na parang tunay ito. Basta generic na papuri lang ang ibinigay ni Noy dahil wala siyang kaalaman tungkol sa kape.
Sa puntong ito, huminto ang may-ari ng cave at lumapit kay Noy. Ipinunot niya ang kamay, iniimbitahan si Noy, sinasabi na walang patakaran na pumipigil sa mga manlalaro at NPC na maging magkaibigan. Muli, seryoso niyang inanyayahan si Noy na magtrabaho ng part-time sa kanyang cave. Ngumiti si Noy at tinanggihan ang alok. Maaaring maging malapit silang magkaibigan, pero hindi posible ang part-time na trabaho dahil kailangan niyang maglaan ng oras para sa kanyang mga kaibigan. Para sa araw na yon, nagpahinga si Noy mula sa may-ari ng cave at kay Ramcha. Alam ni Noy na mabubuting tao sila pareho, ngunit galing sila sa totoong mundo, samantalang siya ay isang NPC lamang. Kaya't patuloy pa rin si Noy sa mga prinsipyo at babala mula kay Modus na huwag magtiwala sa kahit sino. Lalo pang naging kawili-wili si Noy sa may-ari ng cave. Nang makalayo na ng sapat ang grupo ni Noy, tinawag niya ang kanyang kapatid pababa. Lumabas na matagal nang nagmamasid si Haku mula sa bubong. Pagkakita ni Ramsha kay Haku, agad siyang niyakap. Ngayon, lumapit ang may-ari ng cave at si Ramsha kay Noy dahil sa kuryosidad, batay sa mga kwento ni Haku, at tunay nga, eksakto si Noy sa paglalarawan ni Haku. Kaya para sa susunod na hakbang, inisip ng may-ari ng cave na mas mainam munang obserbahan si Noy, bahagi dahil nagustuhan niya si Noy, at bahagi dahil inutusan sila ng kanilang team leader na huwag makialam. Agad na sumang-ayon si Haku. Kung kikilos sila ng padalos-dalos, agad na i-delete ng system si Noy. Dito, pinaalalahanan ni Ramsha ang may-ari ng cave na bagong bukas lamang ang kanilang cave at ngayon, nasunog na agad. Sa totoong mundo, labis na nagalit ang chairman sa tanong ng reporter. Para sa kanya, ito ay ang kanyang buhay na hilig, isang proyekto na tumagal ng 10 taon. Kaya kahit nagkaroon ng mga technical na error, ang mga test player ay nagbigay pa rin ng napakagandang feedback. Walang saysay ang patuloy na pagtatalo, kaya inilipat ng reporter ang kanyang atensyon kay Modus. Kung pag-uusapan ang test 10 taon na ang nakalipas, ayon sa impormasyong nakalap niya, nakibahagi rin si Miss Modus sa test na yon. Agad na napunta ang atensyon ng lahat ng reporter kay Modus. Ito ay labis na ikinagalit ni Kaken. Gusto niyang sumugod upang pigilan siya, ngunit hinadlangan siya ni Vincent. Sa puntong ito, ang padalos-dalos na kilos ay makakasira sa lahat. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon ay nais ng chairman na magpahayag ng isang anunsyo. Tungkol sa kanyang apo na si Modus, ipinahayag niya na magiging kanyang kahalili si Modus. Mula pagkabata, si Modus ay laging may sakit, ngunit dahil sa larong ito, nagkaroon siya ng kalayaan. At dahil dito, sinikap ng chairman na higit pang paunlarin ang larong ito. Kahit sino ka man sa totoong mundo, hanggat naglalaro ka ng larong ito, malaya kang gawin ang gusto mo. At iginiit niya na wala talagang pinsala o kamatayan sa laro. Lahat ng sinabi ng babaeng reporter ay walang kabuluhang chismis lamang. Tinakot niya ang lahat sa bulwagan. Kung may sinumang magtatangkang salungatin siya, ituturing niya itong kaaway. Ang maayos at makahulugang talumpati ng chairman ay tinapos ng maraming palakpakan mula sa mga reporter. Sa puntong ito, wala nang sinumang nangahas na magtanong pa. Pagkatapos nito, bumisita ang class president sa bahay ni Noy upang gamutin ang kanyang mga sugat. Kinuha ni Noy ang isang bote ng gamot at inabot ito sa kanya, kasabay ng kanyang hiling na turuan siya ni Chinoo sa pakikipaglaban. Ang insidenteng ito ay buong utang na loob kay Chinoo. Alam ni Noy na hindi niya mapoprotektahan si Nakas at Haki kung mananatili siyang ganito kahina. Huminga ng malalim si Chinoo at tinanggap ang hiling ni Noy. Maraming determinasyon si Noy, ngunit kulang sa kasanayan. Kaya't siya ang magtuturo kung paano umatake at depensahan sa pinakalohikal na paraan. Nagsimula ang pagsasanay ni Noy kaagad pagkatapos noon. Sa totoong mundo, si Kakin at Vincent ay pinagsabihan ng chairman dahil pinayagan nilang mag-log-in si Miss Modus sa laro mag-isa. Mahirap ang katawan niya, kaya ayaw ng chairman na magkaroon ng anumang pinsala sa kanyang magiging kahalili. Patuloy na nagpapaliwanag si Kakin, na lalo lamang nagpagalit sa chairman. Mas matalino si Vincent, kaya agad niyang inamin ang kanyang pagkukulang at humingi ng tawad sa chairman. Gayunpaman, totoo pa rin na siya ang nagdala kay Miss Modus sa laro. Kaya't nagpa siya ang chairman na tanggalin sila sa trabaho. Sa puntong ito, nagsalita si Modus upang humingi ng awa para sa dalawa. Mula pagkabata, sobrang hina ng kanyang katawan. Hindi siya makalabas, hindi makipagkaibigan, at hindi mahawakan ang mga alagang hayop. Pakiramdam ni Modus, sobrang nag-iisa at naiba siya, kaya humiling siya na payagan siyang makapasok sa mundo ng laro. Tumuloy ang mga luha ni Modus na nagpagalaw sa puso ng chairman. Agad niyang inabutan at niyakap ang kanyang apo. Aminin man, hindi naman nasaktan si Modus, ngunit pinaalalahanan pa rin siya ng chairman na kung may hindi maganda sa kanyang katawan, agad siyang huminto. Napaka-intense ng pagsasanay ni Noy. Pinupok siya ni Chinoo hanggang namula at namasakit ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi hanggang magutom silang pareho na nagdesisyong magluto si Chinoo, bahagyang nahihiya.
Ito ang pagkakataon para suklian ni Noy ang lahat ng tulong na ibinigay sa kanya. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang doorbell. Si Cass ang nagdala ng pagkain para kay Noy. Nang makita ni Cass ang dagdag na peres ng sapatos sa bahay ni Noy, natigilan siya. Labis ang kanyang galit nang makita si Noy at si Chinoo na magkasama lamang. Sinubukan ni Noy ipaliwanag kay Cass na nandyan lamang si Chinoo upang protektahan at sanayin siya. Siyempre, hindi naniwala si Cass. Hindi ligtas para sa isang lalaki at babae na magkasama sa isang lugar. Kaya't nagpasya si Cass na akuin ang misyon ng pagprotekta kay Noy at paalisin si Chinoo. Nang marinig ito, agad namang tumugon si Chinoo, nagtatanong kung bakit siya dapat makinig sa utos ni Cass. Kapag nagtatalo ang dalawang babae, hindi makialam si Noy, kaya pumunta siya para maligo at ligtas na maiwasan ang gulo. Sa kusina, sabay na naghanda ng pagkain sina Cass at Chinoo. Kumilos si Cass na parang siya ang may kalamangan, pamilyar sa lahat sa bahay ni Noy. Ayaw naman si Chinoo mapag-iwanan at ipinakita ang kanyang husay sa kutsilyo, inukit ang isang karot na parang estatwa. Nagulat si Cass. Sumiklab ang kompetitibong espiritu ni Cass. Determinado siyang hindi matalo kay Chinoo sa labang ito. Dahil sobra siyang nakatutok kay Chinoo, ang pan na may isda na piniprito ni Cass ay nasusunog na naglabas ng usok. Nabigla siya at sumigaw. Si Noy, nakabalot ang sarili sa tuwalya, agad na tumakbo palabas upang tingnan. Hindi tama ang ganoong anyo sa harap ng mga babae. Galit na tumakbo si Chinoo at sinuntok si Noy sa mukha. Dahil sa suntok na yon, nahulog ang natitirang tuwalya sa katawan ni Noy na naglantad ng kanyang pribadong bahagi. Sa sandaling iyon, dumating si Kakin at Modus sa bahay ni Noy. Nahihiya, sumigaw si Modus, habang si Kakin ay humugot ng baril at tuloy-tuloy na nagputok kay Noy dahil nangahas nitong marumiin ang isipan ng kanyang dalaga. Matapos ang ilang sandali, naipaliwanag ang hindi pagkakaintindihan. Naupo sa sala, ipinaliwanag ni Kakin ang kasalukuyang sitwasyon kay Noy. Bukas ay araw ng pahinga, kaya mayroon silang napakaraming oras upang maglaro. Kaya nagpasya silang pumunta dito upang imbitahan si Noy na sumama sa kanila. Kahit saan pumunta si Noy, sinusundan siya ni Cass, at si Chinoo, na naiinggit, ay sumali rin. Pumayag si Modus sa lahat dahil mas marami, mas masaya. Tungkol naman sa destinasyon, si Kakin ang magpapasya. Naiplano na niya ito, pupunta sila sa dagat, isang malamig na asul na dalampasigan, perpekto para sa isang maikling bakasyon. Sa totoong mundo, pinayagan ni Vincent ang isang nurse na pumasok upang suriin ang dalaga. Nang makita niyang normal pa rin ang lahat ng mga parametro ng dalaga, nakaramdam siya ng ginhawa at iniwan siya sa nurse. Pagkalabas ni Vincent, biglang nagbago ang nurse ng 180 degrees. Nagpakita siya ng kakaibang ngiti at nagsimulang gumawa ng mga bastos na kilos laban kay Miss Modus. Kinabukasan, ang grupo ni Noy ay nagtungo sa dalampasigan. Ngayon, wala si Vincent, kaya medyo na-miss siya ni Noy, pero hindi iyon mahalaga dahil nakarating na sila at kailangan nilang mag-enjoy ng lubos. Bumalik si Kakin sa kotse upang buksan ang trunk at kunin ang kanilang mga gamit, at sa hindi inaasahang paraan, doon na nakahiga si Haki. Ayaw niyang maiwan mag-isa, kaya palihim siyang nakapasok sa kotse upang sumama sa kanila dito. Sa isang sulok naman, hawak ni Hakurin, ang may-ari ng cave, ang kanyang teleskopyo, nagbabantay ng mga magagandang babae sa dalampasigan. Nang makita ito, agad na tinapik ni Ramsha ang ulo niya, pinaalala na mag-focus sa misyon. Kasunod nito, lumitaw ang kapatid niyang si Haku. Nagulat si Hakurin na gumising siya ng maaga sa isang linggo para mag-log-in sa laro. Ngunit sa pagkakabigkas niya nito, muling tinapik siya ni Ramsha. Talagang hindi maintindihan ni Hakiren ang isipan ng mga babae. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpalit na ng damit pang swimming ang grupo ni Noy. Masayang tumakbo si Cass upang ipakita ito kay Noy, pagkatapos ay hinila ang kanyang kamay, gusto siyang makipagsayaw sa tubig. Lumitaw si Chinoo upang pigilan sila. Kailangan ni Noy na sumama sa kanya upang maprotektahan siya. Kaya nagpatuloy ang pagtatalo ni Chinoo at Cass. Nagpalit din ng swimsuit si Modus, kumikislap ang kagandahan at nakakaakit ng atensyon ni Haki at Noy na ikinainis ni Chinoo at Cass, pero wala silang magawa. Ang unang laro ng grupo ay beach volleyball. Masaya silang naglaro pero nakaupo lang si Modus sa isang sulok. Dahil ito ay kakaiba, lumapit si Noy upang magtanong ng may kuryosidad. Mahigpit na sinusunod ni Modus ang kanyang mga patakaran. Hindi siya pwedeng masyadong malapit sa ibang NPC. Maaari nitong baguhin ang kanilang personalidad, maliban kay Noy, syempre. Nang marinig ito, umupo rin si Noy at nagbukas ng sarili kay Modus. Mula nang makilala niya ito, malaki na ang nagbago sa kanyang mundo. Sa kanyang pananaw, kahit sino pa si Modus o saan man siya nagmula, kaya pa rin niyang makisama sa lahat. Ito ay isang bagong mundo para kay Modus, kaya pinayuhan pa rin siya ni Noy na makipagkaibigan ng higit pa. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng mas maraming pagpipilian sa hinaharap. Sa puntong ito, ang bola ay dumapo sa kanyang paa.
Kaya sinunod ni Modus ang payo ni Noy, kinuha ang bola, at tumakbo upang hilingin sa lahat na payagan din siyang makalaro. Siyempre, pumayag ang lahat. Dahil ito ang unang beses niyang maglaro, hindi pa siya sanay. Ngunit pagkatapos ng ilang volleys, mabilis niyang naintindihan ang laro. Habang naglalaro, napansin ni Kaki na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumingiti ng ganito kaaliwalas ang dalaga. Pagkatapos ng volleyball, lumangoy ang grupo, pagkatapos ay gumawa ng mga kastilyo sa buhangin. Napakasaya ng lahat ng aktibidad. Pagkatapos nito, umupo si Noy at Modus sa isang sulok upang magkwentuhan. Biglang napansin ni Noy ang isang kakaibang puting buhok na babae at itinuturo ito kay Modus. Ngunit sa isang kisap mata, nawala na siya. Nakita ni Noy ito bilang kakaiba ngunit hindi niya gaanong pinansin. Dinala niya si Modus sa isang kano patungo sa gitna ng dagat upang maglaro. Muling nakita ni Noy ang puting buhok na babae. Sa simpleng tingin lamang, naramdaman niya na pamilyar ang babaeng ito. Siguradong nakilala niya siya sa isang lugar, hindi ba? Matapos subukang alalahanin, naalala ni Noy na lumitaw ang babaeng ito sa isang balita tungkol sa isang aksidente. Sa sandaling iyon, nakita niya itong lumalangoy sa ilalim ng tubig. Mabilis na tumalon si Noy upang tingnan ngunit agad niyang nawala ang track ng babae. Mas lalo niyang iniisip, mas nagiging kakaiba ang sitwasyon. Pinaniwala niya ang sarili na nagkakaroon lamang siya ng halusinasyon, ngunit lubos na naniwala si Modus kay Noy. Kung sinabi ni Noy na nakita niya ito, siguradong totoo ito. Ang tanong na lang ay kung bakit lumilitaw at naglalaho-laho ang babaeng ito. Sa tabing dagat, si Cass at Chino ay nagsimulang mainit. Umupo sila sa buhangin upang magpahinga. Nakikita si Noy na palaging nasa tabi ni Modus na nagdulot ng kaunting selos kay Cass. Sa puntong ito, nagsalita si Chino upang payuhan si Cass na sumuko dahil kahit isang tagalabas tulad niya ay alam na wala talagang nararamdaman si Noy para kay Cass. Alam ito ni Cass, ngunit paano siya basta-basta magtatakwil kay Noy? Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Chino. Sinagot niya ito, ngunit nakababa na ang kabilang linya. Sinubukan ni Chino na tumawag pabalik ngunit wala ring sagot. Iyon ay sapat na upang maintindihan niya na may mali. Sa lungsod, nahuli ni Nightwolf ang kasama ni Chino, kung saan nakakuha siya ng maraming impormasyon tungkol sa kanya at nagpasya siyang bisitahin sila para sa kasiyahan. Muling tumunog ang alarma ng mga halimaw. Saan man pumunta si Noy, may mga halimaw na lumilitaw doon. Isang dambuhalang kraken ang lumitaw at nag-target sa isang barko ng turista. Napakalapit nito sa kinaroroonan ni Noy at Modus, kaya hindi na nila inisip pa, direktang isinuksok ang kanilang battle outfit, at nagmadaling protektahan ang mga inosenteng tao.